Very crispy. Very crunchy. Okay, ito yung paraan para malaman mo na 100% na crispy talaga siya. Lamutakin mo yan pagka nagkadurog-durog. Ay siguradong napakalutong. Pero pag yan ay nagkalukot-lukot, hindi yun malutong. Thumbs down yun. Ipapakita ko sa inyo yung sikreto kung paano lutuin itong napakalutong, napaka-crispy, at napaka-crunchy kangkong chips. Yung mga chips lover dyan, tikman nyo na to. Invite mo mga friends mo, tapos magluto ka nito. Masarap din kumain ito habang nagmamarites. Tapos, yung nanonood ka ng TV, at masarap din pampulutan. Pag bumili tayo ng kangkong, ay piliin natin yung badahon. So, sa isang taling kangkong na to, ay marami na rin akong nakuhang dahon. Kuhanin lang natin yung malalaki, yung malalapad na dahon. Tapos yung usbong nito at saka yung stem ay pwede na natin ipanlawak sa ating sinigang. Ibabad muna natin sa tubig ng 5 to 10 minutes. At pagkatapos ng 10 minutes ay saka natin babanlawan. Mga 3 beses natin itong huhugasan. Huwag lang yung lalamutakin para maganda pa rin yung dahon ng kangkong. Pagkahugas ay i-drain lang natin. Hayaan nating matuyo ng konti. Huwag nating i-coat ng basang-basa yung ating kangkong. At pag may nakita kayong basang-basa ay i-dry nyo lang ng kitchen tissue. Sa isang separate na bowl, maglalagay lang ako ng ½ cup ng cornstarch. Bali dito natin ididip mamaya yung ating dahon ng kangkong. At sa isang malaking bowl, maglagay lang tayo ng ½ cup na cornstarch, ½ cup na flour, ½ teaspoon pamintang durog, at saka konting chili powder. Optional lang yan, huwag nyong lagyan kung ayaw nyo na maanghang. Mag-add din tayo ng kalahating kutsaritang asin at saka isang kutsarita ng garlic powder. At para maging mas malutong yung aking kangkong chips, maglalagay ako ng ½ teaspoon ng baking powder. Hahaluin ko lang bago ko lagyan ng tubig. Ito ay tubig na malamig, nilagyan ko to ng yelo, natunaw nga lang. So malamig na malamig to. 3/4 cup na ice cold water ang ilalagay natin. So, bali itong dalawang to ang nagpapalutong ng aking kangkong chips. Itong ice cold water at saka yung baking powder. Hindi ako naglalagay ng itlog sa butter pagka malutong na malutong talaga yung gusto kong iluto. Based sa experience ko yon. Ganito lang ang consistency ng ating butter, hindi masyadong malapot at hindi rin masyadong malabnaw. Isa-isa lang ang gagawin ko dito. Iko-coat ko muna ng cornstarch, tsaka ko ilalagay dito sa butter. Unti-unti lang ang gagawin nating pagpiprito dahil hindi ito pwedeng magkapatong-patong. Dahil magdidikit-dikit yan. Pang isang salang lang muna yung gagawin ko. Pagkatapos nyan ay i-coat na natin ng butter. Papatuloyin natin ng konti bago natin iprito. Dapat ay nakabuka yung dahon pagka ipinrito natin para lahat ng sides ay malutong. Huwag din natin i-overcrowd dahil magdidikit-dikit ito. Mas marami mantika ay mas marami kang maisasalang. Isang tip ko lang, huwag niyong masyadong kakapalan yung butter sa kangkong. Dahil hindi siya masyadong magiging malutong, dapat manipis lang yung layer ng butter. Mas malutong kasi kung manipis lang yung butter natin sa ating kangkong. Konting tiyaga lang sa pagpiprito dahil konti lang talaga ang maisasalang mo. Ipa-fry natin to hanggang sa mag-golden yung kulay niyan. High heat ang gagamitin nating apoy. Habang binibiling ko to ay nararamdaman ko ng napakalutong na ng aking kangkong chips. Pero hihintayin kong mag-golden ito para mas malutong ang pagkakaluto. Yan. Okay na yung kulay nito para sa akin. Malutong na to. So hahanguin ko na at ilalagay ko dito sa strainer. Mamaya ay isasalin ko yun sa plato para hindi patong-patong yung aking kangkong chips. Papagpagin ko lang ng konti para matanggal yung ibang mantika. May mga natitirang brown bits dito sa wok. Tatanggalin ko yan para hindi masunog. Baka kasi dumikit sa kangkong chips na isasalang ko ay papait lang. Okay, luto na yung aking kangkong chips na napakalutong. Siguradong may enjoy nyo pagka nagluto kayo nito. Ang sarap-sarap din ito sa sukang may sili. Para kang kumakain ng sitcharon. Okay, isasalin ko na sa aking plato para mas ma-enjoy namin ang pagkain ng aming kangkong chips. Okay, enjoy and thank you for watching.